Basahin natin dito sa Numbers 21, 1-9. Okay. Tagalog version, basahin ko dito. Nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring Kananeo sa timog na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita. Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan. Kaya ang mga Israelita'y gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, ipalupig mo sa amin ang mga taong ito at dudulrugin namin ang kanilang mga lungsod. Dininig naman sila ni Yahweh, kaya nang mabihag nila ang mga Kananeo, ay dinurog nga nila ang lungsod ng mga ito. Ang lugar na yaoy tinawag nilang Horma. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisin ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moses, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moses, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at ang mga ahas na ito. Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moses at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moses. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang Diyos ang siyang magpapala ng kanyang salita. Ang pag-uusapan natin, look and live, na siyang kabuuan nito that God watches over us as in the process, He discipline us. Diba? Ayon sa ating nabasa, kahit masasabi nating lagi tayong iniingatan ng Diyos, nakikita niya lahat ang mga nangyayari sa buhay mo, but always remember, may disiplina ang Diyos. Kahit sabihin mo, God is love, mahabag ang Diyos, pero hindi pa rin mapaalis sa Kanya na sa Kanyang minahal ay may disiplina. Ating balikan ang kwento ng mga Israelites people nang sila ay naalis or parang kinuha galing sa pagkaalipin galing sa Ehipto. Dahil nga yun ay pangako ng Diyos na sila ay dadalhin sa promise of land. No? So dahil dyan, marami na silang na-witness na mga kababalaghan at mga milagro na mga pangyayari. So unti-unti silang napapayag, no? Nasasama kay Moses. At dahil dito, kahit nga marami nang pinapakita ang Diyos sa kanila, nandoon pa rin yung kanilang takot kung anong mangyayari sa ilang. Kaya lagi silang nanalangin na sana ay lagi silang mananalo. Kasi sa bawat lakbay na kanilang ginagawa, may challenge. May mga kalaban na kailangan nilang tatalunan. No? Yung
sa ating buhay din, sa bawat paglalakbay buhay Kristiyano, may mga challenges din tayong hinaharap. Diba? Iba-iba. Akala mo, ang buhay Kristiyano ay wala ng pagsubok at wala ka nang maharap ng mga paghihirap. Meron. Diba? Kagaya ng normal na tao. But of course, ang pinakamahalaga, pag may challenges na mga dumating sa buhay ng mga Kristiyano, alam na natin i-handle yon. Diba? Bakit? May Panginoon na sa buhay mo. Amen? Iba yung wala pang Panginoon sa buhay mo. No? So doon, natin malalaman habang sila ay naglalakbay, na gusto ng Panginoon na sila ay laging magtagumpay, pero nandun pa rin yung kanilang pag-alala. No? Na sa kanilang paglalakbay, may mga paghihirap silang na ma-encounter. Kaya nakaranas sila ng frustration. May iba pang nadidepress. Diba? Kasi iba-iba ang kanilang naiisip. Ano ang sa verse 4 na ating binasa? They complain. Nagrereklamo sila lagi na halos malapit na sila doon sa promised land na tinuturing na anong tawag? Milk and honey. Na malapit na sila. Dahil sa kanilang pagkareklamador, pinaikot-ikot ang kanilang paglalakbay. Alam mo ba yung pag ikaw sumakay na taxi, tas alam mo na nandoon na ang iyong pupuntahan, pero dahil nga sa Waze, naikot-ikot. Nag-ikot-ikot. Alam mo na doon na yun eh. Pwede mo nang lakarin. Pero dahil nga sa traffic at saka sa one way, ikot-ikot ng paraan natin, no? Akala mo, sabi mo na lang, sana nilakad ko na lang yun. No? Kaya minsan, huwag kayong magtitiwala sa, kung alam mo ang daan, huwag masyado magtitiwala sa Waze. Kasi ako, ilang beses na yan na biktima. No? Alam mo na talagang nandoon lang, pero dito idadaan ka sa masisikip, yung mga gano'n. Pero pag hindi mo talaga alam yung pupuntahan mo, siyempre, umaasa ka sa direksyon ng anumang mga apps. No? Pero pag alam mo na, yun na lang sundin mo para hindi ka na sinasabing sa kantang paikot-ikot. Paikot-ikot lang. So, ganun nga ang nangyari. No? Sa mga Israelite people, they are always complaining. No? Kasi sa kanilang nararanasan, kala nila yung pag-ahon, pag-alis sa Ehipto ay mas matiwasay na, maayos ang buhay. Siyempre, meron tayong test na binigay ng Diyos. Meron siyang pagsubok na kailangan nating malalampasan. No? So ano ang kanilang reklamo sa pagkain? Di ba? Sabi nila, dinala mo kami dito. Ang sasarap na pagkain doon sa Ehipto, ang sasarap ng mga ulam. Tapos dito, always mana. Nililiitan nila ang mana, provide ng Panginoon yan. Provided ng Panginoon. Siguro, dahil nga sa ugaling reklamador, no? Kahit man lang may mana, special yan. No? Dahil sa kanila siguro, dahil palagi na, parang hindi na nila binigyan ng pagpapahalaga. Di ba, minsan tayo, ganon, kahit mayroon na tayong blessing na natanggap, nagrireklamo ka pa rin. Kahit nandyan na, alam mo, nakasama ang Panginoon, na sinasabi na niya na kahit saan ka, sasamahan kita, pero nagrireklamo ka pa rin. Diba? Marami sa atin nga, nawalan pa rin ng tiwala. Diba? Nawalan ng confidence, na kahit alam na ng Panginoon, na sinabi na niya na hindi ka talaga niya iiwan. Ano ang sabi ni salita ng Panginoon? Meron tayong mga obstacle. He will help us through every obstacle.
live by the challenging kung ano man ang kanyang purpose, direction, pero ang importante, naglalakad tayo kasama ang Diyos. Amen? Nakalimutan kasi natin minsan yan eh. No? Nireject natin ang God's leadership in our life. Kaya, naano ka sa pagiging reklamo ng reklamo, Lord, bakit ito? Bakit, Lord? Ganito. No? And then, nakalimutan mo na ang lahat na nag-sustain, kaya ka nabubuhay, ay galing sa Diyos. Diba? So, dapat hindi tayo laging nagre-reklamo ng ginawa. O tingnan mo, ano ang ginawa ng mga Israelite people sa pagiging reklamador nila? Hindi sila makarating-rating sa pangako na lugar ng Diyos. Gusto mo ba yun na lagi kang magreklamo, hindi mo makuha-kuha ang hinihingi mo sa Panginoon dahil napaka-reklamo mo, konting bagay. Diba? So, ang gusto ng Panginoon, ipakita mo sa Kanya ang iyong katatagan kahit anumang challenge na ibibigay niya sa iyo, haharapin natin na may pagtitiwala sa Kanya. Amen? Iba-iba. Alam nyo, hindi naman talaga laging maaano ang buhay eh. Diba? Mayroong talagang sinasadya niya ng Panginoon para mararanasan natin ang kabutihan at ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung palagi ka na lang okay, kung palagi ka na lang, anong tawag dito? Matiwasay, hindi ka na makaalala sa Diyos. Kasi lahat hayahay eh. No? Maayos. Kaya ang gusto ng Panginoon, siya pa rin ang maitaas sa buhay mo. Kahit anong sitwasyon meron ka, gusto ng Panginoon na siya pa rin ang iyong tatawagin. Amen? Baka naman sa marami mong pera, pera na ang iyong iisipin. No? Ang iyong tatawagin lahat. No? Pera na lang bilhin, pera na lang paikuputin, wala nang ano. Diba? So, balik tayo dun sa ating sa binasa natin. No? Ano ang nangyari sa pagiging reklamador ng mga Israelites? Diba? Pero alam nyo, ang Panginoon naman talaga sanay siya. Doon sa Salmo, sa libro ng Psalms, maraming mga complaint na ating mababasa. Pero napansin nyo ba, dyan sa Psalms is filled with complaints, and God is throughout Scripture described as Paul patient. Mapapasensyoso pa rin ang Diyos. Diba? Kung mababasa ninyo yung Psalms, ang dami dyan. Pero nandun pa rin ang patient ng Diyos. No? Sa bawat, kung babasahin mo yan, diba? Ang naguguluhan, si David, lahat. May mga pero nandyan pa rin ang gabay ng Panginoon na lalakas muli ang loob ni David. Diba? Maraming nararanasan. Si David parang kagaya sa atin na normal na mga tao din, nakakaranas ng ganun. Pag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, mapanghinaan ka talaga ng loob. Diba? Pero talagang pag binabasa mo, lagi ang salita ng Diyos na nandun ang kaniyang pag-ahon, lalakas naman ang iyong loob. Amen? Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa po ba tayo? Tayo po ba ay may sariling devotion? Nagtitake note po ba tayo sa ating mga notes? No? Para may babalikan ka every time na may magtatanong. Baka sabihin mo, ewan ko, basta nasa Biblia yan eh. O saan, Brad? Saan, sis? Basta nasa Biblia. Mahirap na ikaw isang Kristiyano, tas hindi mo alam ano yung basihan ng iyong kaligtasan. Dapat aralan at alamin natin paano tayo naligtas. Amen? Ano ang basihan at sino? No?
ang nagiging dahilan kaya ka nandito ngayon. Alam ba ninyo mga kapatid, bakit ka nandito ngayon? Anong dahilan? Of course, sa ating buhay na Diyos. Amen? No, tayo ay nakatanggap ng kaligtasan. Dapat alam natin yun. Hindi lang yung, hindi mo alam sa lahat ng ating mga nalalaman. Baka ang dami mong alam sa Google, sa internet. Pero pagdating sa yung kaligtasan, hindi natin alam. Dapat alam natin yon masigit sa lahat. Amen? Kung alam mo man kung anong mga balita sa iyong paligid, dapat alam mo kung sino ang dahilan, bakit ka nandito ngayon. Dahil yan sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sa anumang paraan, no, marami mang mga, baka master ka lang dun kung napano si ganito. No? Sino yung nakilalang mga ano? Kasi lahat, kung titingnan mo, ang network, ang mga ano, lahat halos, mga mag-asawa, wala na ibang ginagawa. Doon na cellphone, nagkapera, wala na trabaho, nagkapera, halos lahat na ng mga tao. Ganun na lang kanilang ginagawa. Di ba? Pero ikaw as Christian, dapat alam mo kung sino ang pahalagahan mo. Amen? Hindi ka man kilala ng buong mundo, basta kilala ka ng Panginoong Yesus. Amen? Anuhin mo man yun, kilala ka ng buong mundo, hindi ka naman kilala ng Diyos. Diba? So, importante na tayo ay kilala ng Panginoon. No? Kasi yun ang mananatili, yun ang ating matatanggap pagdating ng panahon na matatapos na ang ating buhay sa mundong ito, haharap tayo sa Panginoon, nakilala tayo. Amen! Hallelujah! So, ito yung ating ipagpatuloy. No? Ano ba ang nangyayari nang sila ay naglalakbay, no? Nag-ikot-ikot ang ginawa, laging marami na nararanasan, dumating sa punto na talagang sinisi na nila ang Diyos at si Moses. Sabi niya, ano bang ginawa niyo sa amin dito? Bakit kami naghihirap sa init, no? Sa gutom, dahil nga hindi na sila satisfy kung ano na ang nangyayari sa kanila. Kaya sabi ng mga Israelites, sige, tumawag ka naman, manalangin ka sa Diyos kung ano ang gagawin sa amin. So dahil nga ang Panginoon, kahit sinasabi natin, God's watches over us, and in process, He discipline us sa pagiging reklamador, ano ba ang ginawa ng Diyos sa kanila. Dahil naging mapasama na sila. Kaya pala mga kapatid, iwasan natin ang maging complain. Di ba? Yung magiging reklamador. Kasi nga may kaakibat na disiplina yan. Di ba? Meron palang nakikita yan ng Diyos, ang lahat ng mga ginagawa natin. Di ba? So ang nangyari sa mga Israelites people, the people quickly turned from wickedness. Naging masama na sila. Na siyang dahilan na sila'y parurusahan ng Diyos. So ano ba ang nagiging nangyari sa kanila? Kahit sabihin man natin na God is good to us, He has blessed us, nagbigay siya ng ating pagkain sa araw-araw. But kung patuloy tayong magrereklamo, nandoon ang kanyang disiplina. Ano ang nangyari sa mga Israelite people? Ang discipline na inano ng Diyos, pinadala sa kanila, nagpadala ng Diyos ng ahas. Diba? Yun yung, sa lahat ba naman ng ano talaga, maraming natatakot sa ahas. Bakit? Kasi natatakot pag natuklaw, mamamatay ka talaga. Diba? Sa aming lugar noon, anong taon ba yun doon sa aming tinitirhan ngayon, halos wala pang mga bahay, ang lalayo pa ng aming mga kapitbahay, puro lupa. Marami talagang naglalabasan ng mga ahas, no? Doon na lugar na yun.
Ewan ko ba, bakit sa lupa kasi galing, no, may mga balita, may mga naakyat dito na ganito, lalabas sa drainage, takot talaga ang mga tao. Pero dito, sa nangyari ba naman sa mga Israelite people, lumabas, dami-daming ahas. Ano ba ibig sabihin nitong inano ng Panginoon na snake? No? Dahil sa kanilang kasamaan, the snake help them see the logic. May logic ang Panginoon for submitting to God and admitting their sin. Kaya pinakita ng Diyos ang ahas o pinadala sa kanila para malaman ng mga tao na kailangan ang submission. No? And pagtanggap na ikaw ay isang makasalanan, no, ikaw ay nagkasala. Nang dumating ang mga ahas sa mga Israelite people, no, ang dami nang natuglaw, ang dami nang namatay. Kaya tayo mga kapatid, mag-iingat tayo sa anumang mga natin sa Panginoon. Baka hindi naman literal na ahas talaga, no, ipapadala ng Diyos, pero mag-ingat tayo kung anong paraan na disiplina. Minsan, tatapikin tayo ng Panginoon, paalaala. No? Maraming paraan. Nawawalan ka ng ganito, bigla. No? Alam nyo yung mga pinapantasya ng mga tao ngayon, yung mga magkapera, ano ba yun? Mga TikTok, mga Reels, Facebook daw magkapera. Alam mo, may nag-testimony na ganito na kaya nilang kumita sa isang araw dahil sa daming followers, no? Sa isang araw, ginawa yung nila, yung pagkasikat nila, kinukuha ng mga company. Di ba? Yung gano'n na, noon, kinukuha sila para maibenta ang kanilang mga produkto dahil sa kanilang pagka-famous. Sino ba namang hindi ka lahat ng mga tao may cellphone, kababatang bata, maliliit na may cellphone. Ha? Oo, kaliit na bata, tama ba? O kahit na maliit na bata, nagsi-cellphone. Kung ikaw papalo, dadami yung ganun. So, ang daming pera nila. Kaya panatag sila kahit isang oras na kanilang salita, nabibintahan sila agad, milyon ang papasok sa kanilang account. Pero nakalimutan nila ang Diyos. Anong nangyari as bilang testimony nila? Biglang nawala ang kanilang page. As in, ngayon, hinahire sila sa Singapore para nila. Ikaw ba naman, sikat na sikat ka, isang ganito lang, pag sabi mong ganun, dami nang bibili. Ewan ko rin yung mga tao, mahilig sa anong ganun. So, hinahire sila, ibang bansa. So, sabi ng company, sige, kunin namin kayo para ibenta yung aming produkto. Nang nakapunta sila sa Singapore, nangyari? Imbis na na sila, nawala bigla. Paano ngayon? Magsisimula ka sa 1, 2, 3 ngayon sa pag-invite ng mga followers mo. Kaya masasabi mo talaga, hindi mo maaasahan ang sarili mong kakayahan kung wala ang Diyos sa buhay mo. Diba? Kung ngayon, natimasa Manila ang anumang mga sa buhay nila na wala ang Diyos, tatandaan mo, hindi iyan magtatagal, hindi magtatagumpay. Ngayon nila na-realize na kailangan pa rin nila ang Panginoon sa buhay nila. Diba? So dati, wala na kasi halos sila, inag-agawan na sila. Sa dami ba naman nakukuha sa kanila? No? Ganon lang, kadali. Ang pera, ganon din kadali. Ang pagputol, ang pagkawala. Diba? Mabuti na lang yung buhay natin na tawag dito? Yung tama lang, nakasama ang Panginoon. Diba? Kasi may kasiyahan, mawala man ang anumang bagay, wag lang mawala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah! Kaya ganito ang nangyari. Sabi nila,
Tawagin mo ang Diyos. Moses, pakiusapan mo. Dahil ang dami nang namamatay. Si Moses naman, syempre, nag-alala. Kaya tumawag siya sa Diyos at nanalangin. No? Siya ay namagitan dahil sa mga tao. Lumapit siya sa Diyos, nanalangin kung ano ang gagawin niya. Dahil natuklaw na ng mga tao, no? Natuklaw ng mga ahas ang mga tao. So, ano ang tugon ng Diyos? Instead of simply removing the snake and healing the people who had been bitten, yung nakagat, ano ang instruction ng Diyos kay Moses? Gagawa siya ng tansong ahas. Asan na yung aking steak? Akin na yon. Asan na yung aking kahoy dyan? O dali. Asa man ni akong nagsiting-priting man ni akong kuan. Assistant. Ito na. Sabi ng Diyos, Moses, gagawa ka ng pool. Ano ba tawag dito? Plug pool. Isang, dito. Ano tawag dito? Stand pool. No? At ilagay mo ang tanso na ahas sa itaas. Hindi sinabi ng Diyos, sige, pagagalingin ko kayo. Sige, alisin ko ang anumang mga kumakagat o kasalanang nagaano sa inyo sa buhay naghihirap. Hindi ganun ang instruction ng Diyos kay Moses. But, inutusan ng Diyos si Moses na gagawa ng isang tansong ahas. At ikabit niya dun sa dulo. At kung sino mang tumitingin sa ahas na tanso, siya ay hindi mamamatay. Siya ay gagaling. Amen? Kaya bakit nagsabi mo, bakit ahas talaga? Sa dami ng hayop, ba't ahas pa talaga? So walang ginawa si Moses kung hindi ito pa rin ang utos ng Diyos sa kanya. No, andyan na. Di ba, pag nakatutok na kasi yung isa, ano ang reaksyon ng mga tao? Siyempre, sentro, nag-iisa. So lahat, nakuha ang atensyon. Kaya siguro ganun ang purpose ng Diyos. No? Kasi kung ito ay hindi nakataas, sino mapapansin? Sino ngayon kung nakaano lang at mababa, mas mataas pa ang mga ng tao, so kailangan nakataas talaga siya para mapansin ng lahat. No? At makita at kung sino mang nakagat, gagaling at hindi mamamatay. Amen? So ano kayang connection? Sinabi, place it on a pool. Basta pag tayo nag-aaral, may plug pool, pinakataas. So, hindi kasi abot yung natin eh. No? So, yan. Ano bang ibig sabihin yan? Explain in John's Gospel sa Juan, no? Jesus explained the necessity of death. Dito naka-explain ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus na mababasa natin in the New Testament. Na just, hindi lang tinaas ni Moses, no? Na walang meaning. Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so much. Marami talaga dun sa ilang. Doon niya dapat tinataas. Hindi niya tinataas sa loob ng templo. Hindi niya tinataas sa loob ng tabernacle. Hindi. Doon sa ilang mismo. Yung malawak na lugar. Ano ang sabi dito sa John 3:14? Sinasabi niya diyan, sige English, John, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Ano ba ang meaning ng lifted up? Was a phrase used in Jesus' day sa kanyang
kamatayan, crucifixion. And also refers to our Lord's ascension to glory. Di ba ang daming meaning nung tinataas? Nang siya ay naipako sa cross at siya ay nabuhay at bumalik sa langit. Di ba? So ang daming meaning ng pagtaas ng kanyang pangalan o sa kanyang yung siya ay naipako sa itaas. Hindi naman siya naipako sa baba. Sa taas. So, ano ang ibig sabihin nito? Sa mga tao, we are infected by sin. Alam mo ba, sa bawat kagat ng ahas, yun ay kasalanan. It represents our sin. Sa bawat tukso, sa bawat ginawa, na-infect tayo sa kasalanan. Ano ba yung pag tayo nakagat ng ahas, ano yung sinasabi dito na lason or meron pang isang term. Nakalimutan ko. Ha? Yeah. Ano yung pagtawag sa ganun? Pag ikaw ay nakagat ng ahas, ikaw ay maliban sa nalason. Nakamandag. Yan. Yun ang nagbigay ng sa tao. Pag nakagat siya ng ahas, yung kamandag sa atin, pag ikaw gumawa ng kasalanan, nasa iyo ang kamandag. Di ba? Nakakaano sa iyo na siyang dahilan na ikaw ay unti-unting namamatay. No? So, ganun din. Every day. And will one day, kung hindi mo talaga yan, aalisin niyang kamandag na yan, ikaw ay mamamatay na walang kabuluhan. Pero sabi ng Panginoon, but if we look with faith to Jesus, He will save and give us eternal life. Amen? Pag tayo titingin sa ating Panginoong Hesus na siya'y naipako sa cross, ng kamandag na nasa ating katawan, sa ating buhay kasalanan, tayo ay mailigtas. Hindi tayo mamamatay kung hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Wala man ang cross. Isipin nyo na lang. No? Yan ang purpose. No? By faith to Jesus, He will save us and give us eternal life. So, the Israelites, by faith, kung may pananalig ang mga Israelite, nakagat na nga sila, na may pananalig sila sa utos ng Diyos kay Moses, titingin sila sa tansong ahas na ginawa ni Moses. Hindi ito sinasabi na para maging image or ano tawag dito, Diyos-Diyusan. Hindi yun ang pinahiwatig ng Diyos sa kanila. Malaki ito, no? Na lahat, a serpent, magkaroon ng kaligtasan ang sinumang tumingin, no? So, dito natin malalaman, no, na sa lahat, bakit, magtanong ka siguro, bakit ahas talagang nirepresent ng Diyos? So, the serpent that lead humankind into sin and death, kay ito man yung sinasabi dito, because He is both judge and savior. Kaya napili ng Diyos ang ahas, no? Maliban na siya ang naging dahilan na nagkasala ang tao, na siyang nagkaroon ng kamatayan na dapat walang kamatayan. Why does Jesus compare Himself to a snake? Kasi because He is both judge and savior. Diba? Siya ay naghuhukom at siya ay tagapagligtas. No? Kaya, wilderness, God redeemed the snake by making it part of the cure. Kaya doon sa ilang, ang ahas, hindi na siya ngayon ang nagiging dahilan ng kamatayan kung hindi nagiging cure. No? Na siyang sa represent ng ating Panginoon.
Kaya ginawa niya ito, hindi ibig sabihin na maging idol or image na maging Diyos-Diyusan. But this image was not an idol, it merely represent the object of God's punishment. Diba? Represent yan na talagang ang Diyos may disiplina, may punishment sa sino mang lumalabag sa utos ng Diyos. Amen. Kahit sabihin mo na ikaw ay isa ng Kristiyano, libre ka na sa paghuhukom. Oh, kung ikaw ay hindi patuloy na nagkasala. Mahirap kasi sabihin na nakakilala ka na ng Panginoon pero patuloy ka pa rin nagkasala. So nandun pa rin ang punishment ng Diyos sa iyo. Diba? Kaya the bronze serpent was kept by the Israelites as a reminder of God's punishment and deliverance. Yan. So, sa bawat kita nila sa ahas, ito ay remind sa kanila sa punishment ng Diyos at sa kanilang paglaya. No? Kaya mayroon din palang purpose ang Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin sa pamagitan ng ahas na yan ay nagkaroon ng kapangyarihan na gumaling. Walang kapangyarihan siyang sariling magpagaling. Pero sa lahat na napalataya na tumingin sa pinag-uutos ng Diyos, nagkaroon ng kagalingan. Amen. Hindi yung ahas mismo itself na nagbigay ng kagalingan, no? Kung hindi yung pananalig ng bawat isa ang siyang nagpapagaling sa karamdaman o kagat ng ahas. Amen? Yung ibig sabihin nyo sa ating kasalanan, hindi yan mismo, no, na sa sarili mong kagalingan ka, ikaw ay naligtas. Hindi, kung hindi sa iyong faith, it was faith, the saving grace of God, the Creator of life, ang siyang nagpapagaling sa atin at sa mga Israelites people. Diba? So, yan ang laging natin sa Panginoon. Tatandaan natin. Hindi ibig sabihin na ngayon, lalapit ka na ngayon sa ahas, o huwag paggumiyansa. Represent lang ng Panginoon sa mga para mas lalong maintindihan nila. Di ba sabi ko, your serpent nag-remind sa mga Israelites, no? Sa kanilang kasalanan na pinapunish sila ng Panginoon at nagkaroon sila ng kalayaan. No? Pero hindi ibig sabihin, ay, pwede na pala akong lumapit ngayon. O kagat ka, ikaw. Diba? So ang ating bigyan ng pagpapahalaga dito, yung tutukan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus nang siya ay naipako na kailangan, yun ang pahalagahan nating titingnan. Nang sa ganon, tayo ay hindi maparusahan, hindi mamamatay na walang pag-asa, kung hindi mabuhay. No? Dahil sa pagkasala na yan, sa pagtingin natin sa ating Panginoon sa krus, tayo'y nagkaroon ng pag-asa at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan ay represent. Di ba? So it may seem simple, but it works. Salvations happen when we turn from sin and look to Jesus. Sa panahon natin ngayon, wala na iba nating tutukan, wala nang ibang titingnan natin. Ang ating Panginoong Hesus na. No? Na naipako sa cross, believing He will save us. Alam mo ba, may motong ganito. Look at others and be distressed. Kung ikaw titingin sa iba, madidistress ka or mamimighati ka lang. Nalulungkot. Di ba? Pag ikaw titingin sa iba, minsan tayo mahilig ng comparison. Comparing, oh, buti pa siya, may ganito. Buti pa ito, may ganyan na. Di ba? Mahilig sa... Kasi paano ko nalaman na mahilig ang mga taong magtingin sa iba? Kasi nang ikaw kakain sa restaurant, nang hindi pa dumating ang pagkain mo at may na-serve na sa kabilang table, sabihin mo, ano yun? Tapos,
titingnan natin, order din tayo. O, di ba? Tapos, mahilig talaga. Tapos, kung ano yung nakita mo, uy, kumain siya bili nga tayo. O, sabihin mo sa akin kung hindi, totoo. Pag may nakita ka, ano to? Puntahan nga natin to, nandun lang to sa Di ba? Mahilig ang mga tao ng, mura doon. Pag may nakita ba sa iba, gusto rin na meron ka rin. Una pala sa pagkain, order, uy, may bago, kahit yun lang sa fast food, di ba? Ano yun? Tapos wala sa order mo, nalulungkot ka kasi siya, sarap-sarap pagkain sa'yo, hindi mo nakita yung in-order mo. Dapat doon ka na dapat naka-focus, di ba? Pero parang, ka pa rin, no? Kaya, mamimighati ka lang talaga. Look at others and be distressed. Look at yourself and be depressed. Kung titingnan mo ang sarili mo, kawawa naman ako, may ganito, may kulang. Hindi ako kasing talino, hindi ako kasing yaman, hindi ako kasing kagaling nitong tao na ito. Di ba? Kung sarili mo lang yung isipin, madidepress ka na siyang dahilan ng iyong pagkasakit. Alam mo, ang pala ng depression, malawak ang magiging ng katawan natin. Kaya sa mga magulang, kung marami kayong anak, huwag kayong magpa-depress. Ma-depress ba yung maraming anak? Madi-depress kayo? Sabi niyo, depressed ako, pastora, sa aking mga anak. Di ba? May mga ganun doon sa may mga binata, may mga dalaga ng mga anak. Meron din naman doon sa Makati, di ba? Pero sabi ko, oo nga naman, isa nga lang to sa akin Medyo, may dubling ako. Di man ko matakot kahit dako na ning tao. Naamang ko'y power pa to rebuke. Lagi kong di ba nak? Sige. Ayaw pa naman yung babanggitin nyo. Mama, lagi na lang ako nababanggit. Sino ba babanggitin ko? Anak ng iba. Di ba? Dapat sa akin. Normal, kami nga. Ayan, andito si Tiyay. Hi, Chay. Di ba lagi kami starring kay Daddy? Alam ni Tiyay yan. Siya taga-sumbong. Joke lang. Joke lang, Tiyay. Lagi kami starring kay Daddy. Di ba noon? Di Tiyay, di man na siya Kasi man kami noon, parang ayaha, biro-biro lang din yun. Pero si Daddy kasi sobrang strict. Mali pa yun siya kung may nagsumbong sa kanya. Di ba? Oo. Lagi yun nagsumbong. Kaya, nabibless din. Kung sino yung sinusumbong, binibless. Bakit? Nakukurik man. Di ba? Kaya huwag tayong matakot kung may kasi makukurik tayo. Kasi kung hindi ka nakukurik, na mali ang ginagawa mo, hindi ka i-bless ni Lord. Di ba? Kaya salamat sa mga nagkurik sa amin noon. Di ba? Na every preach ng aming mahal na Father, lagi kaming starring ng luspad na mibas ka, uwaw. Siguro bation, siguro na mo ka uwaw, no? Kaya hindi mo na lang gawin uli. Ganoon. May din. May parang ka rin. Kasi kung gawin mo uli yan, starring ka lagi Sunday. yung ganoon. Pero hindi ko binigyan yon na nagiging sa buhay ko. Nagiging kakahiya-hiya, nagiging, tawag dito? Yung pabigat or nagtampo ka. Hindi. Ginawa ko yon natanggapin ang correction para matuwid at ibibless ni Lord. Di ba? Kasi kung ganoon tayo, yung hindi agad magtampo, hindi agad magagalit. Kasi may dahilan ng Diyos na kinukurik ka. Kasi sa inyong kabataan, hindi nyo alam ang yung ginagawa. Akala nyo tago-tago. Is okay? No! Pag kayo may responsibilidad sa gawain ng Panginoon, may tinatago kayong mga ginagawa, kayo din makukonsensya. Sa inyong konsensya, ang siyang maging hadlang na hindi kayo i-bless ni Lord. Diba?
Kaya salamat sa Panginoon nung time namin. Glory to God, covered by the blood of Jesus. Naiiwasan yung mga patago. Kasi may magkukorek. Di ba? So sa bawat correction, tatanggapin natin yan. Kasi yun ang magiging napagpalain ang iyong buhay. Ang sarap kaya mamuhay, ang sarap magministry na wala kang tinatago. Amen? Amen ba mga church worker? Amen ba mga musician? O wala akong tinatamaan ha. Honest tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Hindi maganda yung alam ng mga kabataan ang mga secret ninyo. Paano kayo makaturo sa kanila? Minsan lang naman, last Sunday ko lang to. Magalit na kayo. Di naman. Minsan lang na kung tayo'y may sa Panginoon tumulong, huwag hayaan na nalaman ng mga kabataan ang mga ninyong di maganda. No? Paano sila? Kaya nahirapan ng mga magulang sa pagdisiplina. Kasi tayo mismo na nag-lead sa kanila, may tinatagong alam nila. Kaya maganda, honest tayo naglilingkod sa Panginoon para pag ituturo natin sa mga kabataan, walang dahilan na hindi sila susunod. Amen? Amen! Mahirap kaya natuturo ka, tapos alam, meron na bang kaya ang mga magulang hindi alam paano dalhin. Diba? Pero wala yan dito. In Jesus' name, wala yan dito, nasa iba yan. Ang sa atin lang, kung mag-serve tayo sa Panginoon, be honest at all times. Amen? Ganun lang. Kung may magkukorek, nakitaan ka ng ganito, accept it. It's a blessing in your life. Diba? It's a part of your success in your life, yung mga correction, yung mga paalaala. Kasama yan. Minsan maulawan ka, minsan okay lang. Kasi kami ilang beses kami napahiya na kami kabataan. Pero gusto ng aming mga magulang na maging blessing kami pagka wala na sila. No? O wala na talaga si Bishop. Kaya kahit maulawan ka ngayon, okay lang yun. Unsao man ang di ka maulawan, tapos pagdating ng imong pagtanda, hindi ka naman pinagpala. Kaya kung meron ka ngayong napahiya ka, correction, accept it. Di ba? Bisag pink-pink, nas kauwaw. Ano tawag dito? Pink-pink talaga, namumula na dahil sa kauya. Okay lang. Napagdaanan namin yan, hindi ka nag-iisa. Di ba anak? Glory to God. Wala pa naman ako nasabi na nito, by God's grace. Pero sabi ko sa kanya, lagi ko siyang lagi kong ina-advise sa kanya na kahit maraming mga tukso, maraming sa buhay, alalahanin mo, tayo ay nasa ministry, iba ang nagiging kalagayan natin. Di ba? Magiging blessing tayo sa nakakarami. Kahit gusto mo man gawin ito, may limit pa rin. Laging tingnan sa bawat ginagawa mo kung nag-glorify ba si God o hindi. Di ba? Madali lang. Yung mga ina-experience nyo sa sanlibutan na parang pinaghihigpit daw kayo, pinaghihigpitan, no? Para din naman sa inyong kabutihan. Diba? Anuhin mo lahat, ini-enjoy mo lahat ngayon, ang makamundong mga bagay. Pagdating ng panahon, huli na hindi mo na mabawi, sayang. Kaya hayaan mo muna ngayong puno ka ng correction, puno ka ng palaala, puno ka ng tawag dito? Reminder sa buhay mo. Tanggapin mo lang sa panahon ngayon. Tatandaan ninyo mga kabataan, once na nasa poder pa kayo ng inyong mga magulang, kahit nasa legal age kayo, kung nandun pa rin kayo, dapat kayong sumunod sa inyong mga magulang. At mark my word! I-bless kayo ni Lord kahit anong gawin ninyo. Amen! Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Kahit anong edad, huwag niyong gayahin yung mga nasasanlibutan na pag 18, 21 something, hindi na magpapakontrol, hindi na magpapa-remind. Wala yan sa mga Kristiyano. Kasi mga Christian, nandun pa rin always respect your parents at all time. Diba? Ano ang sabi na? Children, obey your parents. Wala namang sinabi yan sa edad.
mga ano-ano lang yan eh. Pero maliban kung ikaw ay nasa na talaga, sariling pamilya. Ako masasabi ko, nagkaroon ako ng sariling pamilya, saka na ako binitawan. Hinahanap ko na, nasaan ang daddy ko, nasaan ang mama ko, magtitek sa akin, wala na. Kasi naanad na bitaw ka. Uy, umuwi na kasi hanapin na ako. O diba, yung ganun. Uy, may asawa naman ko, ako naman yung asawa ni akong kuyog. Wala naman yung pag-alala. Diba? Oo, maging malaya din kayo in the right time. But patuloy ang relasyon ng iyong pamilya, ng inyong magulang, yon ang dapat ninyong panghawakan lagi, or guardian. Di ba? Amen! Hallelujah! And hindi pa natatapos ang muto. Look at yourself and be depressed, but look to God, it you'll be blessed. Sabihin nga na natin lahat, look to God, and you'll be blessed. Amen! Hallelujah! Kaya, look brings life. A life is always miserable. That, look to Jesus Christ. Tingin tayo sa Kanya. You have nothing to do but to look and live to Jesus Christ. Amen? Sa last verse natin sa Isaiah 45:22. Okay? Ay, hindi ko nabuksan. Sige, magsalig na lang ko. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya, lagi tayong titingin sa ating Panginoong Hesus na napako sa krus. Amen? Nasa taas, no? Siya ang makapagliligtas sa atin sa gitna ng kagat, ng ahas na makamandag, kasalanan. Pag tayo tumingin sa ating Panginoon, tayo'y hindi mamamatay, kung hindi mabuhay tayo na may pag-asa kasama ng ating Panginoong Yesus. Kaya Jesus declaring just gospel with, sabi niya dyan, no, sa John 12:32, ilapit mo sa akin ang lahat ng tao. Kaya it was Moses' business to set the bronze serpent on the pole. Kaya trabaho ni Moses na ilagay ang tansong ahas sa itaas ng pool, no? Or sa kahoy, sa pinakataasan, and it is your business. It is your business and mine too, no? Sa akin din, to lift up the gospel of Jesus Christ. Amen? Amen! Kung trabaho man ni Moses na sundin ang utos ng Diyos na maglagay ng tansong ahas sa itaas ng pool or yung pinakataas na plug pool, sabihin na natin, ang trabaho naman natin, ano ang itataas natin? Ang salita ng Diyos. Hallelujah! Na kailangan nating itaas nang sa ganon, makikita at makilala ng mga tao ang Diyos na tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos so that all may see and live. Sa lahat na nakakita, sila'y magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hiniling ko ang lahat na tumayo. At tayo'y manalangin sa Kanyang salita. Hallelujah! Blessed be your holy name, O God. Hallelujah. Glory, glory. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa mga kautusan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang aming tungkulin, na maitaas ang iyong pangalan, O Panginoon. Kung inutusan mo si Moses na magawa ng tansong ahas para makita ng mga Israelites people na may pananalig sa bawat tumingin ay magkaroon ng kagalingan. Lord, tulungan mo ang bawat isa na maitaas din namin ang iyong pangalan
ang iyong pagkadakila, O Diyos, nang sa ganon ay makita ng lahat ng tao ang iyong buhay, O Panginoon, na ginawa mo sa krus. Hallelujah! Tulungan mo ang bawat isa, O God, na magkaroon ng lakas ng loob, na maibahagi namin sa iba ang iyong kabutihan, O Panginoon. Salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa bawat pagsisikap. Kami ay matutong sumunod sa iyong mga kautusan. Patawarin mo kami na minsan, O Diyos, kami ay nahihiya. Kami ay nawala ng tapang. Kami ay natatakot. But Lord, salamat sa iyong mga salita na patuloy nagpalaala sa amin na kailangan naming maging lumakas ang aming loob nang sa ganon ay hindi mapahamak ang iba pang mga kaluluwa, Panginoon. Hallelujah! E-bless mo, Lord, ang bawat isa na nandito ngayon. Pagpalain mo sila sa bawat pagsisikap, sa bawat araw na kanilang trabaho. Oh, hallelujah! Pagpalain mo sila, Lord, sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Hallelujah! At tugunan mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat, Lord. Panatilihin mo sa bawat isa ang tapat na panampalataya. Hallelujah! Ang siyang kailangan namin, Panginoon. Blessed be your holy name. Bless mo ang bawat isa. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Sa mga nalulungkot, pasayahin mo, O God. Sa mga nangangailangan ng pinansyal, ibuhos mo sa kanila ang mga pagpapala na galing sa iyo. Ibigay mo ang mga pangangailangan, O Diyos, sa araw-araw. Hallelujah! Kung may karamdaman, hallelujah! Sa pangalan mo, magkaroon ng kagalingan, O Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Kami ay patuloy na maging matatag. I-bless mo ang lahat ng kanilang mga anak, O God, na patuloy na magkaroon ng takot sa iyo, O Lord. Gabayan mo sila, O God. Ilayo mo sa anumang masamang impluensya. Salamat, O Diyos, na sila ay patuloy na may puso na magpagamit sa iyong gawain at higit sa lahat, maging mabait sa kanilang mga magulang, O God. Baguhin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, na maging submissive, maging tapat sa kanilang mga magulang na walang tinatago. Alisin mo sa kanila ang mga kaibigan na maging masamang impluensya sa kanila. In Jesus' name, hallelujah! Ingatan mo ang aming mga kabataan, Panginoon, ang aming mga anak na patuloy naming inahandog sa iyo, Panginoon, ang kanilang buhay. Hindi man namin sila araw-araw makikita, but Lord, gabayan mo at ingatan mo ang kanilang buhay na maging safety, O Lord, at hindi mapalayo sa iyong kamay, Panginoon. E-bless mo ang lahat na nandito ngayon, O God. Hallelujah! At patuloy mo silang gamitin sa iyong gawain dito sa Maligaya. Salamat, O Diyos, sa mga pagpapala. Ibigay mo sa kanila, O God. Hallelujah! I declare blessings na umaapaw. Discharge, O God, sa Maligaya, O God. Hallelujah! Pagpalain mo ang bawat pamilya. Pagpalain mo ang kanilang trabaho. Pagpalain mo ang kanilang negosyo. E-bless mo, Panginoon, ang kanilang pinagsikapan sa araw-araw. Hallelujah! Alam ko na ikaw ay patuloy nilang inuuna. Kaya, Lord, pagpalain mo sila. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy mo kaming tulungan na maisabuhay namin iyon sa araw-araw. Lukuban mo kami sa iyong banal na dugo, Panginoon, at sa iba pang mga gawain, patuloy mo kaming gabayan, ingatan. Thank you so much sa lahat-lahat, Panginoon. Ito po ay aking dalangin at ibalik ko ang lahat ng ito. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ating buhay na Diyos at maraming salamat, mga kapatid, at ibalik ko sa susunod na part. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus!
Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.